Medyo nahihiya na ako. Nakakatawa na cringe. Oh my God. What the heck? Hey guys, welcome back to another vlog. So I've been very busy lately and it's really hard to do vlogs. So I decided to do a vlog that is very possible to do at home. So yeah, I decided to create a reaction video for this vlog. So yeah, magre-react tayo or magre-react ako sa mga old photos ko from yung sanggol pa ako until medyo adult na ganyan. So, oh my God, ready na ba kayong makita yung mga Jeje days ko? Like yung mga com shop days? Char lang. Actually, kinakabahan ako kasi parang may ungkatan ng pass dito. Charot lang. Anyway, yun, let's get started. So, for the first photo, ayan. Bilog na bilog. Okay. So, ayan. Sanggol pa ako dyan. Of course. And look at my Hello Kitty pillow. Hindi ko alam kung bakit Hello Kitty yung pinili ng mama at papa ko na bilhin. Ayan. As you can see, bilog na bilog talaga ako ever since bata pa ako. And, yung noo ko, parang may lipstick ata ako dyan sa noo ko eh. Kasi, di ba yun yung parang mga pamahiin or yung parang mga paniniwala na para hindi daw mabalas yung baby, ganyan. So, nung bata ako, marami rin ako mga abubot dun sa damit ko, yung mga kinakabit na nakapardible. So, yan. Ako yan, nung baby pa ako. Nobody's baby pa. Huy! I'm very cute and bilugan. So, for the next photo, oh my God. Yan. This was my first birthday. As you can see, yan, halata namang may mga birthday stuff. And yun, meron parang poster dyan sa likod. Tapos yan, may lobo. And then ito yung cake ko, nasa loob ng box. Tapos nakatayo ako. Bakit naman tinayo ako dun sa table? Tapos yan, kalbo ko nung bata ako, guys. As in, bilog na bilog yung ulo ko, no? Para akong Jolene. Tapos, ito, with my yellow. Yellow nga ba yan? Oo. Yellow. Hala, ang cute ko dito. Parang hindi ako to. Sorry guys, medyo shaky yung video kanina. Kasi medyo mahuna yung patungan ko ng phone. Anyway, proceed na tayo sa third photo. Ano ba yan? Medyo nahihiya na ako. Next one. Oo, ito medyo malaki na ako dito. Medyo. May hawak akong stuffed toy. Ano ba yan? Ang cute ko dito. Actually, this is one of my favorite photos. Baby photos ko. Kasi parang, ewan ko, ang cute ng hair ko dito. Tapos, yun, yung suot ko. Ang cute ko, no? Parang hindi ba rin nawawala yung, yung pagkabilogan ko dito. Yun. Tapos, yun nga pala guys, ever since bata ako, palangiti na talaga ako. Kaya, yung mga susunod na pictures ko, talagang nakabungis-ngis ako kahit sungki yung ngipin ko dun. So, yan. Ang cute ko dito, sa lumang bahay namin to. Tapos, yung guys, yung white dun sa likod ko, yun yung panlatag namin before nung bata ako. Tapos, yan, yung pink cabinet namin. Dun nakalagay yung mga gamit ko. So, yan. Nakakamiss yung mga gantong panahon na wala pa akong pinaproblemang bills. Cute ko dito. Favorite photo ko rin yan. Actually, guys, wala pa tayo sa exciting parts kasi kung cute ako dito, yung mga susunod, medyo dugyot na. Ayoko na parang bumababa yung self-esteem ko eh. Charot. Anyway, for the next photo, ay, iba. Iba yung itsura ko dito, guys. Sobrang gwapo. Ano, diba? Actually, medyo favorite post ko yung ganon nung bata ko. Tapos, yan, kasama yung smiley face ko. Tapos, itong buhok na to, medyo nakakamiss ko eh. Hindi ko alam kasi, parang ang ikli talaga ng buhok ko lagi nung bata ko. Tapos, yan, may hair clip pa ako.
Ito sa Sampaloc Lake to, guys. Yung kamay sa gilid, kamay yun ng tita ko, tapos yung isa din sa pinsan ko. So, yan, nagbabanding kasi kami dati sa Sampaloc Lake talaga. Tapos ngayon, di ba, parang ng mga gantong panahon, pumupunta ako doon, bumabalik ako doon for the jogging. So, places really hold memories talaga. Ayan, hindi ko makita yung full body nito eh. Pero naka-pants ako, guys, tapos naka-shoes ako dyan. Mga, astigan talaga ako pumorma nung bata. Yan, nakakamiss. Sampaloc Lake eh. Ito, favorite photo ko rin to kasi ang cute-cute ko. And yung cheeks ko, medyo defined na siya. Diba? Until no naman. Parang pag gumingiti ako, medyo defined yung cheeks ko. Okay, for the next photo, sana cute pa rin, no? Oh my God. Ano ba yan? Mukha akong sporty dito. So, this one is from our old house din. And yan, yung mga makaluma naming gamit. Nakakamiss din talaga tong panahong to. Hindi ko sure kung bakit ako nakaporma dito ng ganito eh. Pero, ayan, parang nag-photoshoot lang ata kami sa bahay kasi yung mama ko may kami nun, yung camera na yung dinedevelop pa and hindi kami mag-picture kapag nag-aura ako, ganyan. Very smiley talaga ako nung bata ako, no? Tapos meron pa to isang, version. Diba, nakapamewang. Favorite ko rin yung pamewang post, guys, before. Tapos yung bungis-ngis face. Bakit sobrang cute ko dito? Hindi ko makilala yung sarili ko. Kala mo talaga nagja-jogging na ako dito, no? Very very fit inspiration. Sobrang cute ko. Miss ko na yung gantong panahon. Balik nyo ako. Huy. Tapos trivia, guys, dun sa TV, dun sa likod ko, yung Sony. Sony nga ba to? Oo, parang Sony yung TV namin dyan. Meron akong trauma, guys, sa kuryente dahil dyan. Kasi one time, parang mag-isa lang ako sa bahay noon tapos gusto kong manood ng TV tapos sinaksak ko yung TV na yan. Alam nyo, guys, na-ground ako. Kaya ngayong malaki na ako, nung lumaki na ako, may trauma na ako sa mga electrical stuff. Like, yung pagsaksakin nyo lang ako ng parang kuryente, ganyan, or nung ipa-plug nyo yung kuryente or anything na related sa kuryente. Sobrang takot na ako. And takot na rin ako sa kuryente as in yung pagbabayad ng bill sa kuryente, ha. Charot lang. Hindi, pero yun, it caused trauma talaga sa akin. Kasi, ayun, yun yung parang first ever na parang childhood memory ko about kuryente, ganun, na nag-ground ako nun. Medyo traumatic pala yung TV na yan. Buti hindi na namin TV yun. Okay. So, yun lang. Additional chika lang. For the next one, oh my God. Parang feeling ko maganda naman ako dito sa next photo. Huy! Sino yan? Sino to? Ang ganda. Parang K-pop idol na na-reveal yung mga old photos. Charot lang. As far as I know, this photo is a studio photo. Kasi sumali ako nun sa parang pageant sa school. Ewan ko, ba't ako sinali sa pageant? Basta diba yung mga parang Mr. and Miss ganito, ganyan, Chuba Chenes, merong ni-require na parang studio photo, tapos yung awarding kasi is for best photogenic, ganyan. So, nagpa-picture kami dun sa isang studio dito sa amin. Kasi, hindi ako nanalo dyan, guys. Syempre, may mas maganda sa akin, no? Saka, in-accept ko na yung, saka, hindi ko bit sumali nun, hindi naman ako visual nun, eh. Pero yan, guys, ang ganda ng ngipin ko dyan, no? I don't know, it's a really long story kung ba't medyo crook, pero crook na yung teeth ko ngayon, diba? Tapos kung mapapansin nyo, kirat yung isang mata, no? Kirat, hindi pantay yung, yung isa kong mata pag nakangiti. Di ba yun naman yung usual na, na parang, itsura ng mata kapag ngumingiti ka. Yung isang mata mo hindi pantay. Pero ang ganda ko dito nung bayan. What happened? Charot. Pero ang ganda ko dito, guys, promise. Syempre, nagkaroon tayo ng maganda face, no? So, mamaya mga dugyot na yung papakita kong picture. Pero yan, I'm so pretty here. Until now naman. Next one. Ay. Ang cute.
Parang nung kinder pa lang ako or basta yung mga pre-LM days ko, medyo ano na, ah, tama ba yung term, academically excellent, yabang. Tapos ngayon, ano, hirap na mag-solve ng math. Pero yan, parang nung LM kasi, mga pre-LM days ko talaga, medyo active na rin sa ACAD. Siguro masipag lang talaga ako mag-aral nun. What happened when I grow up? Dalawang beses kasi ako para nag-take nung pre-LM ano eh. Kasi medyo kulang pa yung age ko nun. So, 4 years old ako pinasok ata ni mama. Tapos, ah, ayun, I think daycare yung tawag dun sa isa. Tapos, pre-LM na ba pag ano, yung as in bago of course, pre-LM nga eh. Basta dalawang beses ako nag-ano nun, nag-take nung ganon. Kasi nga kulang yung edad. Ayan, hindi ako sure kung anong year na to, pero basta pre-LM days to. Dalawa yung medal ko, no? Tapos, may hawak pa akong papel. Parang ang bait-bait ko dyan. Tapos ngayon, kung ano-ano ng mga iniisip. Anyway, next photo again. Hoy, sorry, bookworm. So, this one, guys, I'm reading a book na tungkol sa Barbie. Kasi niregalohan ako ng tita ko noon ng Barbie books. Basta yung may mga iba't ibang stories. 4 yun na book eh. Tapos, hindi ko na matandaan kung nasa na yun. Itapon na yata namin. Pero ano siya, parang hard bind siya, guys. Tapos, iba't ibang stories yun ni Barbie. Sobrang love ko siya basahin noon, nung mga panahong yun. Tapos, tingnan nyo naman, guys, yung ipit ko, dalawa pa, di ba? Baby girl pa talaga ako dyan. Kasi, uso talaga kasi yung dalawahang puyod nun. Then, yan. Very, ano pa ako dyan. Very bookworm pa. Siguro spare time, I think spare time ko to eh. Kaya binabasa ko yung libro na bigay nung tita ko. Ito guys, medyo nakabahan ako dun sa next photo kasi parang ito na yung dugyot era ko. So ready na ba kayo sa next pic? What the heck? Guys, hindi ako yan. Sorry, hindi ako yan. Mali pala yung nalagay kong picture. De, charot lang ako yan. So, hindi ko na tanda ko ano yung exact age ko dito. Pero, of course, elementary to. Kasi ito yung mga com shop days ko. Yung mga unang araw pa lang, minahal na kita. Yan yung mga, ano talaga, ganyang period of life ko yan. I think Nokia photo, I mean Nokia phone yung gamit ko sa picture na to. Kasi yung mga di-keypad na may camera, di ba, uso na sila nun. Ayan, tapos yung may mga nalalagyan pa ng emoji, I mean ng mga sticker, no, ng mga text. Nakikihiram ako ng phone sa pinsan ko kasi gusto ko talaga mag-selfie nun. Mahilig ako mag-selfie nung elementary ako. Pero yung phone ko nun is wala pang camera yun. Di keypad pa lang din. Kaya nakikihiram ako sa kanya. Tapos, ano, nagre-rent ako sa com shop para i-upload. Ayan. Kasi gusto ko mag-upload ng selfies ko kahit ang pangit-pangit ko pa rin. Kasi iba rin yung confidence ko nun eh. Kahit medyo nalalait-lait pa yung itsura natin nun. Pero yan, bukod sa pogi pose, I also like the peace sign pose. Grabe! Kitang-kita yung bunny teeth ko ha. Ang ikli pa ng buhok ko dito. Pero, yun, grabe. Ito ba yung, ano, yung gandang morena? Huy! So, yan, nakakatawa na cringe. Huy! Pero, grabe ha. Parang hindi ako yan. Medyo madami pa tayong ipapakita, guys. Marami pa kayong masasaksihang JJ days ko. So, for the next photo, we have this one. So, ito, elementary days to. As you can see, I'm holding a xylophone kasi kasali ako sa drum and lyre band nung elementary ako. I used to be a part of the majorette line. Majorette line? I used to be a part of the majorette members, yung may baton, gano'n, for the ikot ako ng baton nun. Tapos naisipan kong lumipat sa lyre team. Hindi ko alam kung ba't ako naglipat pa. Okay naman ako sa front, I mean dun sa majorettes.
kasi, di ba, sila usually nasa unahan. Pero kasi parang natripan ko rin tumugtog nun kasi ang daming pwedeng tugtugin dyan yung. And this one was taken at Santa Monica Elementary School. So, yung school na malapit dito sa barangay namin. I mean, dito mismo sa barangay namin. Pero, medyo, kailangan pa siyang, kailangan mo pang sumakay para makapunta doon. Pero yun, sa Santa Monica Elementary School to. As far as I know, Kasi parang may event nun, tapos tugtog kami. Tapos guys, kung papansin nyo, meron akong cast dyan sa braso ko. Athlete era. Kasi naglaro ako ng badminton before. So, that was Sunday. I played badminton with my friends and then, oh my God, this is a backstory ha. I was about to hit the shuttlecock and there's a big rock beside us. I mean, near the road. So, when I was about to hit, I was about to also stumble and so when I saw the rock, I need to like support my body with my elbow. So ayun, tinuon ko yung elbow ko that time nung natumba ako. Tapos yun, pagtayo ko, edi syempre masakit. Tapos hindi ko na siya maituwid. Ngayon, ito yun yung arm na to. Hindi ko na siya maituwid. So, I had to put cast for 1 month. Actually, parang week after pa nung aksidente, dun pa nalagyan ng cast, no? Kasi akala namin, parang normal na bali lang, ganyan. But, thankfully, ito naman, normal na ulit siya. Pero after that, parang ever since, hindi na ako laro ng badminton na yung pang-heavy na laro. I also never became involved in sports. Kaya, kailangan ko kasing mag-ingat. Akala ko talaga hindi natutuwid yung braso ko that time. And, tanda ko noon, sumali pa ako sa contest dyan. Nung mga panahong yan, sumali pa ako sa contest nang nakakast ako. So, medyo nahihiya pa ako noon. Pero yun guys, I'm really okay na ngayon. Tari, napa-English siya backstory kasi may, na po tayo, may audience tayo from other countries, taray. Pero yun, mag-subtitles na lang kayo guys. But yeah, there's a backstory behind that photo, that injury. And thankfully, I didn't suffer any injury when I grew up na. So, ayun, ingatan natin ang mga sarili natin, especially pag involved yung sport. So, for the next photo, oh my God! Super jeje ko naman dyan. What the heck? Grabe! Once again, guys, hindi ko po kilala itong tao na to. Hindi po ata to si Jam Marciano. Okay, guys, jokes aside, this was me in Lucena. Hindi ko natanda kung elementary days pa ba to or high school. Hinatid namin yung lolo ko noon sa Lucena Port. Sa Dalahican Port specifically kasi iuwi siya sa Marinduque, which is hometown ng parents ko. I mean, ng papa ko. So, yung side ni papa, taga Marinduque talaga sila. Tapos alam ko, hinatid namin yung lolo ko sa dito. And then, ayan, kasi meron doon parang mga view, of course, ng dagat. So, maganda kasi yung port doon, guys. Tapos, syempre, nagdala ko ng digicam ko. Tapos, yan, pumorma kasi kailangan ko ng OOTD photo, ganyan. I felt embarrassed with my fashion style way back. Yeah, this was in Lucena Port, in Quezon, sa Dalahican. Ayun, kung familiar kayo. Parang ang lakas ng kutob ko na yung kasunod na photo. Kasi medyo ni-randomize ko to. Medyo jeje or super jeje. Oh my God! Ano ba yan? Mukha kong siopaw dito na may pula-pula yung Elementary to eh. Elementary, recognition day. Tapos, syempre, nakaayos ako. So, requirement yung selfie and photos before
the recognition. Luma pa yung bahay namin dito kasi no elementary ako, bagong lipat lang kami dito sa current house namin. Tapos yan, mga ano pa, kita pa yung hollow blocks, ganun, wala pang tiles. I don't know what to say. But, yeah, of course, during elementary days, those are the days na parang unang araw pa lang. Yun talaga yung mood, di ba? Yun talaga yung iniisip ko kapag nakakita ko yung mga jeje photos ko. But, yeah. Cute naman ako, di ba? At least palangiti. Hindi ko alam bakit ganyan yung blush on ko and yung makeup on general or baka yung phone lang yung yung may problema. Sinisi pa yung cellphone. Hindi ko alam ba't ganyan yung itsura ko noon. Hindi ko na alam gagawin ko. Okay, next photo na tayo dahil nilalaman na ako ng kahihiyan. Oh my God. Ito medyo maganda ako dito ha. Medyo maganda. Okay, may timestamp naman siya. January 12, 2012. So, malapit na ako mag-high school dito nun. Fiesta season siya guys. I think DSLR photo to. Hindi ko alam kung sino nag-picture sa akin. Pero sa may plaza to kasi 'di ba pagko-festival merong mga palabas sa plaza, week-long celebration kasi yon. So there are evening shows like that. Tapos sobrang hilig namin pumunta nun sa plaza para manood ng mga artista. Naka-jacket ako kasi malamig yung panahon, yung mga bandang January talaga. Pag mag-fiesta is malamig. Tapos yung hawak kong cellphone dyan, Nokia yan eh. Oo, di ba Nokia days ko nun, nung LM. Yan, nakaupo kami sa labas kasi wala, for the pasyal, for the intay ng artista. Yan, January 12, 2012. Ang payat ko dito ha, oh my God. What happened to my face? Ngayon, several kilograms ago ha. Okay, next na ba tayo? Oh my God. All I can say is body tea. Bakit parang ang sexy ko dito? Hindi ko alam kung yung angle lang or talagang ang liit ng tiyan ko dito ha. Hindi pa malakas kumain, charot lang. High school to, tapos naligo kami sa Joco noon dito sa San Pablo, Joco Resort. So parang may garden na katabi yun eh. So pumunta kami doon, tapos ang daming mga what do you call this? Photo spots, of course, kasi may lig na ako mag-picture, 'di ba, ever since. So yan, for the post tayo. Siyempre, tosado ko yan kasi nagbabad sa tubig. Actually, masarap maligo naman doon. Tapos, ang daming ang pwedeng pagpicturean. Pero, grabe yung napansin ko dito ang liit ng tiyan ko ha. My God. Kasi yung suot kong shirt, kasi Lasal fan ako. Favorite yung AP team ko yung Lasal. Kaya, ang dami kong Lasal shirt nun. Grabe, yung liit ng tiyan ko. Balik nyo yan. Gusto ko ng ganyang tiyan ngayon. Okay, next. Si ate naman, flex naman ang kanyang recognition. This one, guys, is moving up photo. Grade 10, of course. Ginanap siya dun sa Palmeras. Dun pagdesisyonan, ang lalim ah. Dun nag-decide yung parents na ganapin yung moving up. So, yan. May medal ako kasi achiever ata ako na. Achiever. Ayun. Ang payat ko dyan. I also miss my high school days. Okay, next na po. Oh, sorry. Iba yung ganda ko dyan, no? Gandang di mo inakala. Sharp. Pansin nyo naman, kirat na naman yung isa kong mata. Ganon talaga ako sa pictures minsan, guys. I mean, madalas. Tapos, straight pa yung buhok ko dyan kasi I used to get my hair rebonded kasi hindi ako confident sa kulot ko, ganyan. I received so many criticisms na kapal ng hair mo, kulot-kulot. So, lagi ako nagpapastraight and ending, parang nasira yung hair ko. Pero ngayon, I'm trying to embrace it na super cute naman ang curls ko today. This was in grade 12. Parang nakatambay na kami nito eh. Kasi alam ko patapos na yung school year. So, medyo chill na kami. Parang preparing for graduation. Tapos yan, sa ano to eh, sa old phone ko, sa Samsung J5 pa. But yeah, this was in high school. Grabe, ang liit ng mukha ko. Alam niyo guys, parang napapansin ko din na parang
may similarities pa rin yung itsura ko throughout the years. I don't know if it's just my observation, pero walang yung like major changes sa akin na parang pag tinignan mo yung picture ko, parang you can still identify it as me, di ba? Pero tumaba lang talaga ako. Like, I gained weight, I lost weight, ganyan. Pero, grabe, still look similar, no? Anyway, yon for the next one. Ito yung mga next photos, parang medyo recent na siya. I mean, parang mga college days ko na ganyan. So, yon. Grabe, yung college days ko, parang few years ago lang din So, ayun. Next na tayo. Ayan. Very fresh. Very fresh ang itsura ko dito. I'm flexing my journalism shirt. This was way back 2018. 7 years ago, ha? 2018 to, yes. Tapos sa Sampaloc Lake. I think ito yung time na first time kong bumalik ulit sa San Pablo kasi ever since nag-college ako noon, parang hirap na ako umuwi ng San Pablo. So, by the way, I studied in TUP, Santa Mesa. So, medyo hectic yung schedule ko noon and hirap akong umuwi ng weekend. So, ito ata yung first time na bumalik ulit ako sa San Pablo ever since I entered college. Ang fresh ko dito, ha. And, grabe talaga yung noo ko, as in, airport. But yeah, all smiles because it's a new chapter in my life. Kasi syempre, college na. Kala mo talaga excited, pero kinakabahan yan. Okay, for the next photo. Oh my God, so proud. So, this was way back 2019 when I won Best Persuasive Essay in the Manila Times Essay Writing Contest. Sa Pasay ito sa isang hotel. I forgot, Savoy Hotel Manila. So, ayan, pumunta kami dun for awarding and hindi ko alam yung place ko that time. I mean, hindi ko alam yung kung pangilan ako. I'm proudly holding my certificate. I was with my mom when I claimed the prize. Oh, taray! So, after that, pumunta ata kami sa bahay ng pinsan ko sa Rizal. Oo. Pumunta muna kami ng QC and then doon kami sinundo and then I had a small celebration sa Rizal. Oh my God. Isa to sa pinaka-memorable na part or event ng college life ko. I was once a passionate writer but I don't know what happened na. But yeah, so I think this is one of the most memorable moments in my life. Next one. Oh, ito medyo hindi naman super old. So this was my usual college outfit. Simple shirt, shorts, and then my ID. Kasama yung press ID ko. Kung may makikita kayong ID dun sa likod ng school ID ko, yun yung press ID namin sa The Communicator. So, shout out the Compips. Tapos ito yung white shoes ko. Tapos for the socks pa ko dyan. I think this was in SM Manila. Kasi ang haba talaga ng vacants namin nung college, guys. So, gumagala kami. Yan. Yung usual suot ko sa college classes. Oh my God! Ano ba yan? Ang payat ko dito. Tapos, meron pa yung isa, selfie version. So, typical Jorn student na merong ID, journalism ID, and then, yung camera, hindi yan sa akin, nasa friend ko yan. I think, nag-ano kami dyan gumagawa kami ng project, sa photography yata, subject, kaya may camera ako dyan. So, for the last video, guys, for the last video, for the last photo, ito, medyo pasabog, charot. But, this photo is, 3 years ago. So, let's drop this bomb. Okay. Next one is this one. So, this is from our family outing noong 2022. Hindi pa naman siya like super old, diba? Pero
I just included it para siya yung pinaka-last. Kasi this is really a memorable throwback for me kasi this is the first time that I've been confident with my body by wearing swimsuit. So, yan, family outing kami dyan. So, I also love this photo kasi I have flexed my thighs. Yan. So, favorite part ko yung thighs ko. Grabe yung bilbil ko dito. It's not really an old photo nga, pero yeah, 3 years ago is matagal na, 'di ba? So, yon sobrang Latina. Yan. I also love this photo of mine. So, I guess guys, that concludes my reaction video. And I do hope na you enjoyed this content. So, yeah, keep supporting my vlogs, guys. Don't forget to click like and subscribe, and of course, don't forget to leave a comment. So, thank you so much, guys, for watching my vlog. See you next content. Bye bye.